Hello mga bay, welcome back sa channel na naman natin, Buyaks Bisitech. Nagbabalik naman po para sa ating panibagong video na gagawin. So, pasensya na mga bay, medyo talaga busy ngayon, no? Kaya hindi kagad tayo nakapag-upload ng mga video sa mga sumusunod nating manonood dyan, no? So, kasi talagang busy tayo, no? Ayan. So, ayan. So, ngayon, balik tayo, no? Ayan, ito yung gagawin natin ngayon. Meron kasing lumapit sa amin dito na kapitbahay at binigyan ako ng trabaho. So, isang LED TV na walang ilaw. Ayan. So, no power issue siya mga bay. So, ito para sa mga ano lang, baguhan, no? Yan. So, sinaksak ko na, wala talaga. So, tuturo natin dito ang pinaka-basic na anong dapat gawin bago tayo, lalong-lalo na sa mga baguhan, no, na gustong matuto. So, ayan. So, sukatin natin yung ating extension wire. No, baka sabihin yung wala yung power. Ayan. So, naka-charge yung ating cellphone kasi low-bat. So, unang-una, basic na basic, siyempre, tingnan natin kung meron ba siyang source. Baka yun yung dahilan kung walang power, no. So, sa mga outlet natin, subukan muna nating magsukat. So, AC, meron naman, yan, no. So, buhay yung ating extension cord. So, sasaksak natin, ayan. So, wala talaga mga bay, ayan. So, mga newbie. So, ito, no? So, sisimulan natin ngayon ang pagbaklas ng ating Astron LED TV para makita natin sa loob. So, ito yung kanyang model number. So, maliit lang siya. So, 24 inches lang na LED television, no? Ayan, brand Astron. So, universal yung ginagamit dito na board at kakasira niya lang mga bay. So para sa mga ano lang to ha, mga beginners lang. So ito na, nabuksan na natin mga bay. So voltage checking muna tayo dito sa kanyang power supply output, ano, dito sa kanyang yellow na kulay na board. Yan yung kanyang power supply. So sukatan natin yung socket na to. Ito yung papuntang main board natin, pero wala tayong nasusukat. So wala siyang voltahe mga bay, ano. Yan. So wala tayong nasusukat mga bay kasi merong problema doon sa kanyang supply, no. Yan. So ngayon, check natin yung main filter capacitor niya kung meron bang voltahe, no. So dito, yan. Check natin. So ayan, naka 1000 range tayo, meron siyang 200 plus. Parang malapit sa 300 volts mga bay, ano. So, ibig sabihin, normal lang. Ayan. So, tinanggal natin yung kanyang socket wire sa supply, no, output or input ng ating pinaka mainboard. Tapos, magsukat tayo dito, baka merong short doon sa mainboard niya. So, dito tayo, try natin kung makakakuha ba tayo. So, wala gihapon, no. Sus, Ginoo. So wala pa rin mga bay, no. Yan, no. So pansin nyo, wala. Ibig sabihin nasa power supply yung problema natin. So ito, tanggalin natin at i-check natin. Explain na rin natin kung ano ba yung mga dahilan, no, para kung bakit wala siyang power dito, no. Pero bagong lahat, ano muna, supplyan muna natin yung mainboard niya ng
supplyan muna natin siya ng kasi dito meron yung saksakan ng 12 volts, no? Ayan, no? Dito. So, pwede nating saksakan dyan ng 12 volts na adapter para malaman natin yan, 12 volts, para malaman natin na kung okay ba yung kanyang main board. Kasi baka magkakalkal tayo dun sa supply tapos sira naman yung board, no? Ito na yung hinanda natin na 12 volts adapter, no? So, try natin kung mag-power ba siya, mga bay. So, yun, no? Umilaw. Ayan. So, ibig sabihin, pwedeng buo yung ating main board nito. Ayan. So, talagang parang nasa ano lang, nasa power supply lang yung problema niya. So, ngayon, try nating i-on. Kung mag-on ba. Ayun, nag-on nga. Ayan, no? Nag-on. Ayan. So, ibig sabihin, working yung main board natin. So, pero hindi pa tayo tapos sa pag-check, ano? Try nating sukatan yung dito sa kanyang socket ng LVDS kung meron bang 12 volt dyan. Ayan. So, supply yan ng ating LCD panel. So, i-ground lang natin yung black. Tapos, pinpoint natin doon sa pinaka-supply ng LVDS. So, ayan, meron tayong nasusukat na, teka lang, ayusin natin, ayan. So, meron tayong nasusukat mga bay na 5 volts. Ibig sabihin, yung ating supply ng ating LCD ay 5 volts. Ayan. So, yung iba, meron namang adjustan dito, ano, kung pwede rin naman dito sa itong board, pwede rin sa kasi ito universal. Pwede itong gamitin sa mga monitor ng ating mga computer at pwede rin sa TV, no? Ayan. So meron lang diyan meron diyang kailangang iset. So may jumper diyan. So tatlo 'yan. 3.3 volts, 12 volts, at saka yung 5 volts. Yan yung magiging output ng ating papuntang LCD, ano. So, kung yung LCD type mo ay 12 volts, so 12 volts yung i-set mo. Yan, jumper lang yan, nasa gitna. So, nasa 5 volts siya, oh. So, yung nasa kaliwa, 12 volts, kanan naman ay 3.3. Yung 3.3, mga monitor ng computer. Meron dyan. Ayan. So, ito, LCD, 24 inches. So, naka 5 volts siya. Ayan. Okay. So, ito, ayan. Ito yung kanyang jumper. Kung maiwala man ninyo to, pwede nang hinangin na lang yung paa doon sa likod. Hinangin nyo na lang. Naka-jumper para ma-jumper siya. Para magkakonekta yung dalawang paa. Okay? Okay mga bay, ito na yung board ng power supply natin na tinanggal, ano? Kasi yun nga, wala tayong masukat doon sa kanyang pinaka-output. Mga bay, no? So dito, no? Dito yung kanyang output. So, wala tayong nasusukat nga na 12 volts dyan. So, ito na talaga yung pinaka-problema niya. So, tanong ngayon, anong problema dyan mga bay, no? Anong problema dyan? Kasi dito, nagsukat tayo sa kapasitor niya, pin filter, meron naman, no? So, ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit wala siyang output, no? So, tingnan natin, baka may short siya. No? Tingnan natin kung shorted yung ating circuit secondary. So merong voltahe naman na nasusukat natin doon sa pinaka primary. So ngayon magsusukat tayo ngayon sa secondary kasi merong voltage dito, ibig sabihin walang short dyan, no? So walang short, so posible naman na
merong voltahe dito pero hindi nakakarating dito kasi posibleng merong problema din kanyang pinaka-regulator, no? So isa din yan sa mga dahilan kung bakit walang power. At isa din na meron pang ibang pwedeng pagmulan tulad ng ating mga kapasitor, ayan dito, no? So maaring sira, no, na nagdudulot ng walang enerhiya. Ayan, ito yung mga kapasitor natin. Pero sa palagay ko, no, kung mapapansin naman natin, hindi naman siya bloated. So mamaya check natin yan kung normal ba sa ating ASR, no? Ayan. So meron din siyang isang MOSFET dito, ayan. So posibleng pwede rin na pagmula ng walang output, no? So ayan. Tapos meron pa, hindi lang yan. So kabubuhan kasi itong kanyang optocoupler din pwede din yan, no? Ayan. So minsan kasi pwede yang sira na hindi siya nag-activate o gumagana, no? Ito. So wala rin yan dito, wala ring output. Pwede ring tumaas, no? Pero sa ano natin, pag check natin, hindi naman tumaas yung voltahe kasi ito yung nagko-control, no, sa kanyang voltahe na ibinibigay ng ating secondary. Ayan. So sa ganitong paraan naman mga bay, no, check natin yung meron bang shorted dito sa secondary natin. So set lang natin para sa mga baguhan lang to, ha. Kung master ka na dito, pwede mo nang skip yung video natin. Ayan. So dito, no. So set natin sa times 1. Tapos yung resistance natin, no. Tapos ano natin, check natin yung ganyang dito kung meron bang short. Yan. So dito na sa output niya, try natin sukatan dito. Tika lang, medyo ayan. So wala, no. So baliktarin natin, reverse polarity tayo sa ating pagsusukat kung makakakuha ba tayo ng shorted. So sa ganang, so wala naman, no, wala naman. So pero sa ganyang klaseng meron akong nadidetect kasi doon pa lang sa kanyang reading walang gumagalaw. Dapat gumagalaw yan. Okay, so ibig sabihin hindi siya short kasi wala siyang hindi baliktaran yung kanyang palo, no. Pero dapat kasi pag reading mo dito o pagsukat mo dito, magkakaroon ng isang palo, tapos pag binaliktad mo wala ng palo. So dito wala, no, kahit isa. So hindi siya short pero meron na tayong na-detect dyan kung bakit ganon. Ayan. So try nating try nating tingnan sa likod kung meron ba tayong makikitang kakaiba. So malinis naman, no, kung mapapansin nyo. Ayan, no. So ayan, malinis. Pero ayan, sa mga baguhan lang to, ano. Ayan, malinis siya. So ayan. Diode pala to. Diode. Ayan. Malamang pwede din yan, no. Try kayo natin sukatan to kung hindi pa to shorted, no. So okay. Oops. Teka lang, medyo tayo dito na lang. Ayan, hindi kita. Sige lang. So ayan, nakatutok ako, no. So hindi gumalaw dito.
So balik rin natin. So ayun, gumalaw siya. Yan. So sa kabila, hindi, pagbalik rin natin, kagalaw yan. Yan. Okay. So, kung napapansin nyo mga bay, madali lang naman mag-check ng ganitong klaseng diode, transistor type, kasi meron naman dyang tingnan natin, tingnan nyo, meron naman dyang ayan, naka-indicate, teka lang, meron naman dyang diagram or sign ng diode na sila, yan, nagkaharap. So yan, ma-check mo na kung sira or hindi, Yan. Okay. So okay, so sa pag natin, evaluate natin, okay naman yung ating filter capacitor, yung fuse. Okay naman kasi merong voltahe. Tapos itong diode okay naman. So ang hindi pala natin ma-check ay ito, So pero bago dyan, tingnan muna natin sa likod, mga kabay, mga bay, So tingnan natin dito sa likod. Papansin nyo, yan. So maingay na naman sa amin dito kasi merong nag-harvest ng mais. Okay, so balik tayo, pasensya na, medyo maingay. Ayan, kung dinig nyo sa ating video, andun sa likod, nag-harvest sila ng mais. Okay, so dito ko nahuli yung problema. So beginners, ito yung dapat nyo ring malaman at tandaan sa pagtutrouble ng mga ganitong klaseng problema, So wag muna talaga kayong magtatagal kaagad. So basic na basic, una is mag voltage checking kayo, wag kayong matakot. Kaya nyo yan, mag voltage checking, huwag kayong matakot. Basta alam nyo lang yung kung gaano ka laki yung voltahe o anong voltahe meron dyan. At para hindi kayo masiraan ng tester, dapat ay naka-setting kayo sa range nya. So ayun. So ito, basic na basic lang. Siyempre nag-check na tayo ng shorted, wala. Tapos nag voltage checking tayo, wala sa secondary. So at yung kanyang diode okay naman, So yung hindi pa natin na-check ay yung optocoupler at yung kanyang pinaka capacitor dito. Pero bago yan, check muna natin dito. So dito natin malalaman kung ano ang sira. So basic lang to sa mga master natin dyan, hindi na kailangan to sa kanila, para sa mga lang natin, para sa iyo kung ikaw ay baguhan pa lang. So ito yung dapat mong tandaan. Yan, kung mahilig ka sa mga ganitong klase na gawain o trabaho o gusto mo talagang matuto. So ito yung problema, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayan. So lapitan natin. Oops, ayan, ayaw mag-focus. Kaya din focus. Oh no. So ayan, kung nakikita nyo yung itong dalawang circle dyan, ayan, ayan. So isa din yan sa posibleng sira, walang output kasi nga, ayan, lost contact yung kanyang circuito. Ayan. So hinangin natin yan at try nating sukatan, kung magkakaroon ba siya ng 12 volts. Right, so ihahanda ko lang muna yung ating soldering iron kasi hindi ko pa pala napainit, hindi ko pa nasaksak. Okay, babalik tayo. So ngayon mga bay, tapos ko nang ihinang. Ayan, nahinang ko na yan. Ayan. So bali yung dalawang paan, yung negative tsaka positive nya circuit yung hininang ko para mas siya matibay.
Yan. So ngayon sukatan natin. Yan. Ito mapapansin nyo mga bay. Yan na. So dyan. So sukatan ko. So ayun no. Meron na no. Yan. Meron na tayong palo. Baliktarin natin. Teka lang ha. Kasi kanina walang ano eh. Wala tayong palo dyan. So ngayon meron na. So ayun no. Wala kasi wala yung palo kasi nga disconnected yung linya na no, o circuit nya. Tapos baliktarin natin kung meron. So ayan wala no. So posibleng gagana na to. So ayun lang no. So try natin muna pala bago tayo magsabing okay na no. So saksak natin yung power cord. Lang. Medyo matigas. Okay. So okay tuloy tayo kasi pinutol ko muna kasi merong dumaan na maingay no. Yan. So ito na yung cord nya. Yan. So try nating saksak kung sasabog ba. Oops. So wala naman no. Tapos yung range natin dito sa 50 DC. Tapos sukatan natin kung meron tayong makukuhang voltahe na no, kasi ano na nahinang na natin. Okay, dito. Oops. So ayun no. So ayan, meron na 12 volts no. So try nating i-testing doon sa unit natin. Yan. So paalala mga baguhan, newbie, ito kapag ano nyo lang, kakahugot nyo lang ng power cord natin, wag kayong kumpiyansa dito kasi meron pa yung load no. Check mo muna. Check muna bago galawin yan kasi baka meron pang load makuryente tayo dyan. So dito no. So check muna natin kung meron pa ba siyang pundo bago natin so ayan wala naman no. So pwede na yung ano teka lang ha. So linisan ko muna yung ano natin para malagay natin dun sa kaha natin. So okay, ito na mga bay no. So hindi ko na muna tinakpan ng buo kasi try pa natin no kung wala na bang ibang problema lalo dito sa screen natin no? So okay, try nating isaksak na mga bay kung magwawagi ba tayo dito no. So saan na ba yun? Okay, so saksak ko na dito. Ayan, meron na. Parang ayaw sumunod ng cellphone ko So ayan, meron na no. So try natin yun. Ba't kaya nagbablur na yung cellphone ko? Baka sa ilaw. Okay. So try natin yun. Yan. Okay. So ayun. Boom. So malinis pa yung kanyang screen. Ayan. So buhay na yung ating TV. So yun no. So tapos na tayo mga bay. So sa mga newbie, ganun lang yung basic troubleshooting natin doon no. So isa-isahin lang talaga. At yan. So nakita nyo naman no kung paano natin troubleshoot. So binigay ko na rin sa inyo yung mga possible na sanhi kung bakit walang power. So dito ay
isa na yung lost contact lang, no. So hininang natin. So para sa mga newbie lang to, kung master ka na, so pa-like na lang at pa-share ng video natin para naman sa mga ka-newbie natin diyan, yung technician, ay matututo pa rin sila. So ayan mga bay, pasensya na, medyo nataragalan tayo sa pag-upload ng video. So maraming salamat mga bay, hanggang dito na lang. Thank you.